Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupkup tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallahu ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa usapin na ni'matul marad. Ang ibig sabihin ay biyaya ng pagkakasakit. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tama nga ba ang pamagat na aking sinabi na biyaya ng pagkakasakit? Gayong karamihan sa mga tao ay tinuturing nila ang pagkakasakit na ito ay parusa, na ito ay hindi biyaya, bagkus kabaligtaran ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim, inutusan tayo na alagaan ang ating mga kalusugan at bahagi iyan ng karapatan ng ating mga sarili na ating ibinibigay sa ating mga sarili na ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangangalaga sa ating mga kalusugan. Bagkus mayroon pang mga itinuturo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga panalangin upang tayo ay malayo sa mga pagkakasakit. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila nito ay isang katotohanan pa rin na ating sasabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari niyang itakda sa sino man sa atin na siya ay magkasakit. Gaano man siya nag-iingat, ano man ang kanyang kalagayan, ang pagkakasakit ay maaring ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari kanino man. Siya man ay Muslim o hindi, siya man ay matanda o bata, siya man ay mayaman o mahirap, siya man ay matuwid na Muslim o pasaway na Muslim,
kahit kanino ay pwedeng itakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakasakit. At tayo naman bilang mga Muslim, alam natin kung para saan ito. At alam natin kung papaano natin hinaharap ang ganitoong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaharap natin ito ng may buong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng may buong pagtanggap sa kanyang qadar, ng may buong paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakasakit, ng malubhang pagkakasakit, ay ang isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Ayyub alayhi salam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay pinahintulutan ng Allah na magkasakit, na ang kanyang pagkakasakit ay hindi ordinaryong pagkakasakit, na pati ang kanyang balat ay nasisira na at nagiging nakakadiri na sa paningin ng mga tao. Nilayuan siya ng mga tao maliban sa kanyang asawa. Bukod sa pagkakasakit, nawala rin sa kanya ang kanyang napakamaraming kayamanan at ang kanyang maraming mga anak. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila nito ay ipinakita niya kung papaano niya hinaharap ito. Sinasabi niya lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anta akhadta wa anta a'tayta wa anta arhamur rahimin. O Allah, ikaw ang kumuha at ikaw ang nagbigay at ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng maawain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang naging sukdulan na ang kanyang paghihirap sa kanyang pagkakasakit, sinabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ibig sabihin, o aking Panginoon, ako ay dinapuan ng pinsala at ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng maawain. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang hinihingi ni Propeta Ayyub alayhi salam. Kaya't inutusan siya na idiin ang kanyang paa sa lupa at lumabas dito ang bukal na kanyang ginamit sa pagligo at pag-inom. Kaya't bumalik ang kanyang katawan sa dati at ang kanyang kalusugan sa dati. At ibinigay din ng Allah subhanahu wa ta'ala balik sa kanya ang kanyang mga kayamanan at biniyayaan pa rin siya ng maraming mga anak na mas higit pa sa nauna. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa pinakitang pagtitiis ni Propeta Ayyub alayhi salam, pagtanggap sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at higit na paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala nang binigyan siya ng pagsubok ng Allah, itinaas siya ng husto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran? Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu, innahu awwab. Katotohanan, siya'y aming natagpuang mapagtiis, kay gandang alipin, tunay na pinakamainam na alipin. Tunay na siya ay palaging bumabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kwentong ito ay napagtanto natin, isa pala sa pinakamahalagang dahilan kung bakit sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagsubok, lalo na ang pagkakasakit, ay binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ipakita natin sa kanyang ating pagkamatiisin. Dahil ang sabar, ang pagkamatiisin, isa yan sa pinakamahalagang dahilan kung bakit itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng kanyang alipin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ay may sakit o kaya ang iyong mga kasambahay o mga minamahal sa buhay ay may sakit, harapin ninyo ito ng may buong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuting pag-aakala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ituring ninyo na ang pagsubok na ito ay pagkakataon na binibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maisakatuparan ninyo ang sabar, ang pagtitiis, upang nang sa ganoon ay itaas kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu min khatayahu." Anong ibig sabihin? Walang anumang pagkapagod, sakit, dalamhati, kalungkutan, pinsala o pagdaramdam ang dumadapo sa isang Muslim kahit ang tinik na tumusok sa kanya, maliban na pinapapawi ng Allah sa pamamagitan nito ang ilan sa kanyang mga kasalanan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging positibo ang pananaw mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagkasakit ka, isipin mo na binibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na mapatawad ang iyong mga kasalanan. Maaring ang kapamilya ng mga taong may sakit ay nasusubukan din sa pamamagitan ng mga kayamanan. Subalit, hindi ba't lahat ng pagsubok, pati sa pamilya, sa kayamanan, sa kalusugan, lahat ng yan ay sinusuklian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, ng gantimpala, lalong-lalo na kung ito ay sinusundan ng pagtitiis o sabar sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakinggan natin ang isa sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magbibigay ng kasiyahan sa sinumang nasubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, maaring mangyari na mayroon siyang gustong ibigay sa iyo na mataas na antas. Subalit kung titingnan ang iyong mga gawain, hindi sapat para makamit mo ang gustong ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mataas na antas. Anong ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinusubukan ka para magtiis ka, at sa pamamagitan ng pagtitiis na yun ng sabar ay nakukuha mo ang mataas na antas na yun na gustong ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal abda idha sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi thumma sabbarahu ala dhalik hatta yuballighahu almanzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Anong ibig sabihin? Kapag itinakda ng Allah para sa isang alipin ang isang mataas na antas, napakadakilang gantimpala, mataas na antas na hindi niya maaabot sa pamamagitan ng kanyang gawa, sinusubok siya ni Allah, sinusubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang katawan, maaring magkasakit siya. O sa kanyang yaman, maaring mabangkrap siya. O sa kanyang anak, maaring mamatayan siya ng anak o magkasakit ang kanyang anak. Pagkatapos ay pinagtitiis siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin siya ng Allah na mapagtiis sa pagsubok na ito. At ang pagsubok na yon, sa pamamagitan nun, ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mataas na antas na itinakda niya para sa kanya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit hindi pagkakasakit, kahit anong pagsubok ang dumapo sa iyo, isipin mo na marahil mayroon lang mataas na antas na gustong ibigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi kayang maibigay sa akin sa pamamagitan ng aking mga sala, ng aking mga fasting, ng aking mga sadaka, ng aking mga mabubuting gawain, na makukuha ko lang kapag sinubukan ako ng Allah at ako ay nagsabar, nagtiis. Kaya't kung mayroon kang pagsubok na nararanasan, ito ang isipin mo. Maging positibo ang pananaw mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at samantalahin mo ang pagsubok na yan upang ikaw ay makapagsabar, makapagtiis at makuha mo insyaallah ta'ala ang mataas na antas na gustong ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay nagkasakit, maaari ring pinapaalalahanan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kalusugan ay biyaya, na dapat ay sinasamantala mo, na dapat ay pinapakinabangan mo bago pa ito mawala at mapalitan ng pagkakasakit. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." May dalawang biyaya na madalas na nalulugi ang napakarami sa mga tao: ang kalusugan at ang bakanting oras. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw din ay nagkasakit, ay nalalaman mo, napatututuhanan mo sa iyong sarili na walang sino mang nilalang ang mayroong kakayahang pumigil sa sakit kung ito ay itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't dito ay mabubuo ang pagtitiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagpapahintulot na ikaw ay magkasakit at siya rin ang nagpapahintulot na kunin niya ang sakit na yan at ikaw ay gumaling. Kaya't kung tayo ay pumupunta sa mga manggagamot, mga doktor, ang sinasabi natin, ang mga doktor na yan ay mga dahilan lang upang gumaling. At ang ala pa rin ang nagdidesisyon kung ang pamamaraan na gagawin ng manggagamot ay magiging epektibo o hindi, ang ala pa rin. Kaya't buong-buo ang ating pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag dumating sa iyo ang sakit, huwag kang mangamba o panghinaan ng loob. Sabihin mo ang tulad ng sinabi ng mga taong matutuwid, ng mga mu'min, Allahumma ij'al hadal marada tahuran lana wa rif'atan fi darajatina wa sababan fi ridwanika. Ibig sabihin, kapag nagkasakit ka, sabihin mo na lang sa Allah, O Allah, gawin mo nawa ang sakit na ito bilang paglilinis sa aking mga kasalanan para sa amin, pagtaas ng aming mga antas at dahilan ng iyong kasiyahan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung sa tingin mo ay hindi na mawawala sa iyo ang sakit, kung sa tingin mo lang naman ay ganoon, huwag ka pa rin malungkot, huwag kang mangamba. Dahil marahil nililinis ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong pagtitiis. At kapag dumating ng oras na kukunin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay makakamit mo ang napakamataas na antas sa paraiso dahil sa iyong pagtitiis. Sa ganyang positibong pananaw sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka matutulad doon sa mga taong kapag sila ay nagkasakit, sila ay naaawa sa sarili, sila ay nawawalan ng pag-asa, at mas gusto pa nilang unahan ang kanilang sakit na kumitil sa kanilang buhay. Wal-iyadu billah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin mo na lang na pagdating mo sa paraiso ay magaganap ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. Yunadi munadin, mananawagan ang tagapanawagan. Kapag nandoon na tayo sa paraiso insyaallah ta'ala, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Para sa inyo, katotohanan para sa inyo ang magkaroon ng mabuting kalusugan at hindi na kayo magkakasakit magpakailanman. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. At para sa inyo na kayo ay mabubuhay at hindi na kayo mamamatay magpakailanman. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. At katotohanan para sa inyo ang maging bata at hindi na kayo tatanda magpakailanman. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. At katotohanan para sa inyo ang
mabiyayaan, magpakaligaya sa biyaya at hindi na kayo maghihirap kailanman. Nawa ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sabar, ng pagtitiis sa mga pagsubok na maaring ipadala niya sa atin. At nawa sa pamamagitan nito ay itaas niya ang ating mga antas sa paraiso. At nawa ay pagsamasamahin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamataas na antas ng paraiso, Al-Firdausul A'la. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik, wa bada'a binafsihi faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.